mga Jebuseo sa 9. At ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, saka aking nakita ang kapighatian ng ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Amen. Yun po ang mga salita ng ating Panginoon. Amen. Tayo po yung mga kupunan. Thank you, Lord. Amen. At pinambagatan ko po itong The Promised Land. Amen. Promised land. Amen. Isang mapagpalang umaga muli, mga kapatid, at hindi ko kayong nakasama. Amen. Medyo kabado po ako kasi first time ko pong mag-preach sa Bulusan. Na hindi ko po alam kung paano po umpisan, pero okay, tulungan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Dahil siya po ang totoong narito sa umagang ito. Siya ang ating bisita. Amen. Amen. So, ating pag-uusapan sa umagang ito ang mga Israelita. Amen. Kung ating babasahin ang banal na kasulatan, amen, makikita natin doon na ang mga Israelita ay naging alipin ng mga Ehipto. Amen. So, matagal silang naging alipin ng mga Ehipto. So, ang mga Israelita ay tumitipo din naman sa atin. Amen. Dahil tayo ay naging alipin din naman noon. Amen. Tayo ay nasa iba't ibang reliyon. Amen. Tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan noon. Amen. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon dahil inilabas tayo. Yes. Amen. Sa pagiging alipin na yon. Amen. Kaya sino ba ang naggagalak? Amen. Dahil sa biyaya ng Panginoon ay tayo na ilabas. Amen. Sa pagiging alipin. Amen. Amen. Tapos basahin natin yung sa Exodus pa rin. 3, 7. Amen. 17. At aking sinabi aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin kayo sa lupain ng Kanineo at ng Heteo at mga Amoreo at mga Pereseo at mga Hebeo at ng Jebuseo sa isang lupain binubukalan ng gatas at pulot. Amen. Yun nga ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Sila'y aalisin sa kapighatian at dadalhin sa lupang pangako. Amen. Ganon din naman tayo, amen? Tayo dadalhin ng ating Panginoon sa lupang pangako. Amen? Sino ba ang nasasabik na magpunta na sa lupang pangako? Amen? Dahil hindi naman tayo talagang taga rito eh. Amen? Tayo mga squatter lang dito, amen? Kaya huwag tayong mag-iimbak ng mga kayamanan natin dito kasi hindi natin lupain to. May lupang inihanda ang Panginoon sa atin. Amen? Right. Tama. At kung ating babasahin yung sabi ni Brother Branham sa The Angel of the Lord, they were on their road to the promised land. Is that right? We're on our road to the promised land. Amen? On our road. So, tayo naglalakbay patungo sa lupang pangako. Amen? At sa paglalakbay natin, marami tayong kinakaharap. Amen? Andiyan yung mga problema, andiyan yung mga ano. Pero hindi nagkukulang si Lord. Amen. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Yan yung mga pangako niya. Amen. So, babasahin natin yung kasulatan. Yung mga Israelita, habang naglalakbay sila, imbis na 40 days, yung ano nila sa lupang pangako, naging 40 years. Tama. Amen. Nagpaikot-ikot lang sila sa ilang. Amen. Hallelujah. Bakit naging 40 years yung imbis na 40 days, naging 40 years yung yung paglalakbay nila? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Amen. Dahil sa katigasan ng ulo. Amen. Imbis na God's will yung uunahin nila, inuuna nila yung own will nila. Kung gusto nating yung hindi maging mahirap ang buhay sa atin, iisik natin yung God's will. Hindi yung papangunahin natin yung yung will ni Lord. Amen. Kasi mas lalo mong pahihirapan yung sarili mo kung yung permissive will mo yung yung umiiral sa iyo. Amen. Although inaalaw ni Lord yung mga permissive will, pero may paghihirap doon, may consequence doon eh. Amen. Tama. Right. Kaya mas maganda pa rin na yung God's will ang ating isik. Amen. Right. That's true. Kung gusto mong
siya yung humawak ng manibela ng buhay mo, amen, huwag mong agawin yung manibela sa kanya. Amen? Amen. Kasi maraming imbis na safe lang yung biyahe nyo patungong lupang pangako, ang dami pong dadanasin pa. Amen? Tama. Amen. Imbis na wala kang sugat, magkakasugat ka tuloy. Amen? Tapos malalim pa, tapos dadaing-daing ka ngayon. Amen? Pero at least, hindi pa rin nagkukulang ang Panginoon. Right. Kahit na matigas yung ulo natin, amen, binabalik niya pa rin tayo sa God's will. Amen? Amen. Amen? Kaya salamat sa ating Panginoon. Amen? Tama yun. Thank you, Lord. Basahin natin yung Numbers, Numbers 13, 30 to 33. Numbers. Amen. Numbers 13. Numbers Bilang. 13, 30 to 33. Sa 30, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariing sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat ng kasama niya, hindi tayo makakakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa sa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel. At sinabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At dooy aming nakita ang Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Amen. Thank you po. Right. Totoo po yan na may mga higante. Tignan natin yung karakter ng mga Israelita. Amen. Kung pag sasabihin natin parang ang pangit eh. Kasi abot kamay na nila yung promised land. Aakyatin na lang nila eh. Tapos natakot pa sila sa mga higanting yon. Sana naging David sila eh, sa mga oras na yun, amen? Si David hindi natakot kay Goliath, amen? Si David patpatin, amen? Pero hindi siya natakot upang lupigin si Goliath. Tunggali siya kay Goliath, amen? Tapos tirador lang yung gamit niya, amen? Sana maging David tayo sa umagang ito, amen? O sa ating pamumuhay, maging katulad tayo ni David. Na kahit na maraming higanting problema, kahit na maraming higanting pagsubok, huwag tayong panghinaan kasi alam natin na ang Diyos ay nasa atin. Amen? Amen. Tama. Tama. Alam ni David na ang Diyos ay nasa kanya. Amen? Kaya hindi siya natakot kay Goliath. Amen? Tama. Hallelujah. Basahin natin yung Numbers 14, 1 to 3. Amen? At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at umiyaw ang bayan at umiyak sa gabing yaon. At inupasala ng lahat ng mga anak ng Israel si Moses at si Aaron at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto o kaya nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo mabuwal sa tabak at ating mga asawa ay ang ating mga anak ay maging mga huli? Hindi ba magaling sa ating na tayo magbalik sa Ehipto? Amen. Amen. Hallelujah. Nakakatawa, amen. Dahil ito yung nangyari matapos malaman ng mga Israelita na may mga higante doon. Amen. Hallelujah. Tignan natin yung mga karakter talaga nila. Matapos ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Matapos ipakita ang mga tanda sa kanila. Amen. Abot kamay na nila yung lupang pangako. Amen.
hinanais pa nilang bumalik sa Ehipto. Naisip pa ba natin bumalik sa dating tayo? Sa pagiging alipin? Amen? Kung tayo yon, amen? Mahirap naisin yung ganon. Mahirap. Kasi babalik ka pa sa pagiging alipin mo. Amen? Andun na yung biyaya ng Panginoon na pinapakita niya na hindi siya nagkukulang. Amen? Yung kapangyarihan niya, pinakita niya na sa atin. Amen? Amen. Tapos, kukulangan pa tayo ng pananampalataya. Amen? Hallelujah. Ito yung mga nangyari sa sa mga ibang kapatiran natin. Habang ginagawa ko 'to, umiiyak ako kasi naisip ko sila, amen, na kung yung pananampalataya nila hindi nagkulang, amen. Nakakasama pa rin natin sila ngayon eh. Amen. Amen. Yung magulang ko, mga uncle ko, amen. Kung hindi nagkulang yung pananampalataya nila, nawa kasama natin sila ngayon, amen. Right. Amen. Hallelujah. Pero, hallelujah. Napaka hirap, amen. Kasi, hindi sila katulad natin na maninindigan hanggang sa huli, amen. Amen. Salamat sa Panginoon, amen, dahil hindi tayo pinanghihinaan ng loob, amen. Kahit na marami tayong mga pagsubok na kinakaharap, amen. Amen. Dahil may kapahayagan tayo na hindi niya tayo iiwan at pababayaan, amen. Amen. Hallelujah. Lord. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Basahin din po natin yung sa Numbers 6 hanggang 9. Sa 6. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephon na mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot. At sinalita nila sa buong anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Sahig, kung kalugdan tayo ng Panginoon ay dadalhin nga niya tayo sa lupain iyon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Sa 9, huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon. Di matakot sa bayan ng lupain iyon sapagkat sila'y tinapay sa atin at kanyang kailangan sa inilayo sa kanila at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Amen. Maging katulad nawa tayo ni Caleb at ni Joshua. Amen. Na ang tingin sa mga higante ay tinapay lang. Amen. Pero sabi ng mga kasama nila, sila ay parang tipaklong lang. Amen. Balang. Pero si Caleb at si Joshua, tinapay lang ang tingin sa mga higante. Amen. Maging ganun din nawa tayo. Maging ganun yung karakter natin. Yung mga problema, mga higanteng pagsubok, mga higanteng binibigay ng Panginoon sa atin, mga nararanasan natin sa buhay, maging tinapay lang, amen? Amen. Hallelujah. Amen? Parang pagkain lang, amen? Dahil sa mga pagsubok, tayo lumalakas, amen? Lumalakas yung pananampalataya natin. Kung alam nang natin kung paano tumawag sa ating Panginoon, amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen? Basahin ulit natin yung Numbers, amen? Sa 14:35. Akong Panginoon ang nagsalita. Tunay na ito aking gagawin sa buong masamang kapisanan. Ito na nagpipisan sa laban sa akin sa ilang na ito, matutunaw sila at diyan sila mamamatay. Sa 38, ngunit si Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephon ay naiwang buhay sa mga taong iyon na nagsiparoon, tumiktik sa lupain. Amen. Si Caleb lang at si Joshua ang nakapasok sa lupang pangako. Amen. Dahil sila lang yung nanindigan sa salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid ko, hindi ito yung mundong pinangako sa atin ng Panginoon. Amen. Tama. Kaya, ang kailangan lang natin, maging manindigan tayo sa salita niya. Dahil, kung ulitin ko, squatter nga tayo dito sa mundong ito. Amen. Tama. Amen.
Huwag tayong panghinaan kung may kinakaharap tayong mga problema, mga pagsubok. Amen. Bagkus ay magpalakas tayo sa pananampalataya at manindigan sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. Hanggang sa makarating tayo sa lupang pangako ng ating Panginoon. Amen. Amen. Dahil kung sino ang mananampalataya hanggang sa uli, ay siyang maliligtas. Amen. Yun yung ang sabi ng ating Panginoon. Amen. Sama-sama tayong pupunta sa lupang pangako. Amen. Basahin natin yung spoken word, the children of Israel. Amen. Sinabi ng mahal na propeta rito. There's a way for every sinner in here that sins. Here it is. There is a fountain filled with blood, drawn veins. When sinner flood beneath the flood, lose all their guilty stains. Then you are candidate to follow the church of God on through this wilderness journey into the promised land. And our promised land, ito yung lupang pangako sa atin, amen, is found in John 14. Let not your hearts be troubled. If you believe in God, believe also in me. For in my Father's house there are many mansions. If it wasn't so, I wouldn't told you I go and prepare a place for you, and I will come again to receive you unto myself. Isn't that marvelous? When I think of His love and compassion, I will come and I will receive you unto myself, the love that He had. Amen. Amen. Napakapalad ng mananampalataya. Amen. Dahil God is preparing a place for you. Amen. For me. Amen. Hallelujah. Doon, yung ginto na pinagpapatayan nila dito, pinag-aagawan nila doon, tatapakan lang natin. Amen. Hallelujah. Doon, wala nang sakit. Amen. Wala nang problema. Amen. Wala nang kapighatian. Amen. Ang gagawin lang natin doon ay magpupuri ng magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sa pang spoken word, basahin po natin. Amen. Yung the spoken word is the original seed. Amen. Amen. Siguro dito na po tayo magtatapos. Amen. Now, let us stand like Joshua and Caleb. Now, watch close. This is going to have spiritual background. Now, let us stand like Joshua and Caleb. As we see the promised land coming in sight, is nearing the time to be given. Joshua in Hebrew means Savior and represents the promise and time leader to take the church over. Amen. Caleb represents the true believer who stayed with Joshua. Amen. Si Joshua, kung sa ating ngayon, siya ay nagre-represent na si pastor. Amen. Na nagpapakita at naghahayag sa pamamagitan ni pastor ang mga pangako ng Panginoon. Amen. Pero tayong mga mananampalataya, tayong mga tupa ni pastor, amen, tayo yung si Caleb. Amen. Tayo ba'y magiging katulad ni Caleb na faithful, amen, na magre-represent ng true believer, amen, mag-i-stay hanggang sa huli, amen. Hallelujah. Kaya naway tayo'y manindigan sa salita ng Panginoon at naway sama-sama tayong magtungo sa lupang pangako. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Amen. Sino po ba ang pinagpala sa umagang ito? Amen. Kantayin po natin yung What a Day. Amen.